Yes, that's Duna, Mikey, and Regine Velasquez. Wow, ang galing nila, no? Sana nagustuhan po ninyo ang ipatugtog o pinatugtog namin na awit sa umagang ito. Ami? Yes, sana nagustuhan niyo po ang aming pinatugtog na awitin. At kung meron man kayong mga request, open po kami sa mga request. Mangyari lang po na tawagan niyo kami or sa aming Facebook account. Pwede po kayo mag-PM. At kung meron po kayong mga concern, nais yung malaman about syempre sa everyday living natin dito sa Korea at sa mga benefits na pwede nating ma-avail from the government, we are open po para sagutin ang mga katanungan nyo. Mangyari lamang po na i-dial nyo ang aming mga contact numbers. Ang sa akin po ay 010-8465-6371. At kay DJ Yongsung naman po is 010-303-26522. At sa mga kababayan natin or kapitbahay natin dito sa Guanac District, marami ng mga programa for summer vacation para sa mga may anak na middle schooler or elementary schoolers. Maraming mga programa ang Guanac District Multicultural Family Support Center na matatagpuan dito lang sa Guanac. Pwede po kayong tumawag sa telephone number 02-883-9383. So, mag-register na po kayo or tawagan nyo sila kung ano ang mga programa na maaari ninyong ma-avail this summer. So, yes, one good thing is libre po ang mga programs na ito na pwede nyo pong mapakinabangan. Kaya wag po kayong mag-atubili na kontakin ng bawat distrito. Like dito po sa Guanac District, marami po silang mga programs. And at the same time sa Yeongdong-pu District na rin and sa Kumcheon-gu. So, ang mga anak po natin, better na ma-engage po sa mga programs para syempre po makaiwas din sa mga bisyo na hindi maganda. Especially ang mga middle schoolers and high school students na sinasabi nga nilang pagdating ng adolescent period is talagang nag-iiba ang kanilang mga attitude. So, better na i-enroll po natin sila sa mga ganitong klase ng programs. Okay, programa. Dahil para hindi naman din sila mainip this summer vacation. Dahil last week this month ay summer vacation na ng mga estudyante. Okay, dito po kasi sa Korea, sa mga hindi po nakakaalam, iba po ang vacation period dito. Divided po ito katulad itong pagpasok ng August, simula na rin ang summer vacation. At yung ibang mga school, simula na yung summer vacation this week. This week na. At, yes. At tatagal po ito ng isang buwan. Isang buwan. Pero sa ngayon, this year, sa alam ko, hindi aabot ng isang buwan ang summer vacation. Tentative. So, before we proceed, makinig muna tayo kay Michael Murphy, Maybe This Time. 빨아도 잘 안 빠지는 땀 냄새를 위해 다운이 섬유 데오도라이저. 세탁할 때 넣어주면 우리 가족을 위한 상쾌 빨래 다운이 섬유 데오도라이저. 섬유 유연제와 함께 쓰세요. Two old friends meet again, wearing older faces. Talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know? Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love
that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like he used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love won't end. That's Maybe This Time by Michael Murphy. Hope you like it, guys. Okay, so, Emmy, ano ba ang pag-usapan natin sa umagang ito? Yes, bahagian nga po natin ang ating mga listeners about dito nga sa isa din sa mga breaking news. I heard isa sa ating mga kababayan na mayroong anak na Korean, of course, sad to say, nagkaroon ng trouble sa school. So, ano nga bang mga dapat nating maging aksyon pag dumating ang mga ganitong instances na nasaktan po ang ating anak at nagkataon din na naagrabyado po ito? So, sa ating mga kababayan na may mga anak na elementary or primary or primary and middle school or any high level. School. Oo. 'Di ba, mostly sa atin dito sa Korea, pag tinatawag na Tamuna Kajong, ayan, before that, hindi naman masyado sa ngayon, but before, as I've heard na mas matindi daw yung discrimination. Oo, discrimination sa Tamuna Kajong sa mga batang anak ng foreigner. Inano daw sa eskwelahan, ganon, binubugbog pa. Actually, isa sa mga tinuturuan kong eskwelahan, ito nga ay isang eskwelahan kung saan ang mga batang Koreano na rin mismo ay sinegregate nila yung sarili nila. Hindi sila dun nag-i-school sa Ilban Hakyo na tinatawag. Ilban Hakyo means yung school na pinupuntahan talaga ng mga bata, regular students. Yung Ilban Hakyo, yun yung tinatawag na kung saan ang mga estudyante nga, regular students ay pumapasok doon. Yung tinuturuan ko kasing DJ Yongsun, yung tinuturuan kong isang eskwelahan, doon pumapasok yung mga estudyante na actually marurunong din itong mga batang ito, pero sila yung mga namamaltrato ba? Sila yung mga nasasaktan dahil sa hindi sila ganun ka-behave para harapin itong mga batang sabihin na nating nangungulit sa not well-mannered, kinulang sa etiquette. So, nandito nga, na-experience kong magturo sa mga batang ito. At first, sabi ko nga, bakit kaya sila napunta sa ganitong lugar? Bakit kaya hindi dun sa regular school na kung saan makakasalamuhan nila yung kapwa Koreans nila? Pero, yun nga, sad to say, I've heard from them, their individual stories na ganun nga, meron kasing talagang kino-corner sa likod ng school or mismo sa harapan din ng maraming estudyanteng Korean. So,
Kung sa mga katulad nilang lahi, nagaganap ang mga ganitong bagay, more on, syempre, hindi na natin ito dapat na maging question pa, more on sa mga foreigners, yeah, na tinatawag nga na Tamonhat children. Yes. So, saan ba tayo tatawag? Or sino ba ang dapat natin hinga ng tulong? Actually, this is a general telephone number na pwedeng tawagan once na dumating ang mga aberya na emergency cases katulad ng pananakit or mga bagay na hindi maganda. You just have to dial 112 at direkta pong tutuntunin kayo ng pulisya. So, kung may mga problema po kayo may encounter, kung hindi lang sa mga pananakit sa bata, syempre sa inyong bahay or sa pamilya, kahit saang lugar, basta meron kayo may experience na hindi maganda, just dial 112. At sigurado po ang pulisya naman po dito, napaka-aktibo po nila. Kung papansin po natin, ang mga kapulisan dito ay nag-ronda kahit saang lugar, 24 hours. Yes. So, magsumbong tayo sa police or tatawag tayo ng 112